Yo, what's up guys and welcome back to our YouTube channel. So for today's video nga po ay tatalakayin naman natin kung ano nga ba yung mga benepisyo or ano nga ba yung mga matatamo natin galing sa toyo or soy sauce nga po. Ayan, ano nga ba yung mga may mga nutrients ba or meron bang benepisyo sa atin ang pagkain ng toyo. Ayun, dahil alam naman natin ginagamit nga po natin siya sa mga adobo, yung mga famous dishes nga po natin. And bago po ang lahat, kung bago ka pa lamang dito, mag-comment, mag-like, and mag-subscribe ka na nga po at hit mo na po yung notification bell. Share mo na rin po tong video para marami po pong makapanood ng mga benefit ng toyo. Ayun, benefits. Ayun, and kung gusto mo nga yung mga ganito content, marami pa tayo dyan. So, click nyo lang po yung pangalan ko at i-search nyo na po yung mga videos ko. Marami po kayo matututunan doon. And yun, iba-iba din po yung vlog ko. Meron ding ganito, meron ding mga nagpupunta sa mga kung ano-ano. Pero without further ado, simulan na nga po natin. So ayon nga dito, toyo is the Tagalog word for soy sauce. Ayan, a condiment widely used in many Asian cuisines, including Filipino cooking. Here are some potential benefits of soy sauce. Yung unang-una nga po dito ay yung rich in antioxidants. Sabi pa dito, soy sauce contains antioxidants which are beneficial compounds that help protect your cells from damage. So napakaganda nga po ng ginagawa din ng toyo sa katawan natin dahil yun na nga ay piniprevent niya na ma-damage nga po ang mga cells daw po natin. Ayon na rin dito. And number 2, ayan, yung provides essential nutrients. Ayan ang sinasabi natin kung may nutrients nga ba tayo nakukuha dito. Sabi dito, it's a good source of several essential nutrients and including manganese, ayan, iron and niacin. Yun. So meron siyang manganese, iron, and niacin. And again, number 3 naman, enhances the flavor. So, pampalasa lalo. Ayan, sabi nga dito, soy sauce is known for its umami flavor, which can enhance the taste of various dishes without the need of for additional salt or seasoning. So, ayan na nga. So, di ba? Pag nagtoyo na tayo, kung minsan hindi na natin talaga kailangan ng mga seasonings or salt kasi toyo pa lang masarap na. And yun na nga yung sinasabi dito na pwede na nating i-enhance yung pagkain natin without adding salt or seasonings. Kahit toyo lang, guys. Ayan. Number 4 is may aid digestion daw. Sabi nga dito, some types of soy sauce are fermented. Ayan, and which means they contain beneficial bacteria known as probiotics. Ayan, so kung parang naulinigan nyo na or parang familiar sa yung mga probiotics, isa nga po yung Yakult sa mga may probiotics or mga yogurt, gano'n. So makikita rin pala natin sa toyo itong probiotics. So ito nga po ay maganda sa ating kalusugan ng ating tiyan. Ayun. So again, number 4, ayan, may aid digestion daw. So about yan ulit. Sabi dito, some types of soy sauce are fermented. Ay, wait lang. Ipaliginan natin, which means that they contain beneficial bacteria known as probiotics. This can support a healthy gut microbiome, ayan, and aid digestion. And sabi pa nga dito, however, it's important to know that soy sauce is high in sodium daw, ayan, which can contribute to high blood pressure. Ayan, alam naman na natin pag medyo, alam yun, maalat ang isang bagay, ayan, matitrigger din yung ating high blood. So, alam nyo na, sabi nga dito, ay makaka-trigger din tong toyo sa high blood nga po natin. So, kung high blood ka, syempre, in moderation lang, yung tamang amount lang dapat ang kinokonsume natin, huwag yung sobra-sobra. And actually, anything na sobra ay hindi rin naman talaga maganda sa katawan natin. And sabi nga dito, high blood pressure and other health problems if consumed in excess. Yun na nga yung sinabi ko pag sobra. As with all foods, it's best to use soy sauce in moderation. Katulad niyan sinabi ko. So, inulit lang din niya. And sabi dito, also some people may be allergic to soy products. Ayan, so kung allergic ka sa soy, ayan, mga soybeans, ganito, ganyan, huwag ka pong mag-i-intake, of course, ng soy sauce. And sabi nga dito, and others may need to avoid them for dietary reasons daw.
needs and restrictions when incorporated new foods into your diet. Sabi nga din dito. And sana nakatulong nga po yung information na binigay ko sa inyo, and nag-iba nga po yung tingin nyo sa paggamit ng toyo, at hindi lang siya basta pampalasa, kundi may mga benepisyo din siyang mga hatid sa atin. So hanggang dito lang po. Maraming salamat. God bless. Ingat po kayo palagi. And again, kung nagustuhan nyo po ito, mag-comment, mag-like, and mag-subscribe na po kayo, at hit ito po yung notification bell para na ma-updated po kayo sa lahat ng mga videos natin, such as katulad po nito. And hopefully, sana lumaki din ang community natin dito at dumami rin po ang mga nanonood sa atin. So yun, maraming salamat. God bless. Ingat po kayo palagi. Bye-bye. See you again sa another vlog po natin. Thank you.